Kumalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon. Commissioner Tama ba yung Commissioner na Na-receive ko relieve of your na post? na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or being transferred to another post. So wala. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Yun lamang po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Madjo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SP Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Sayang kung kailang po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo dito sa Pilipinas? Opo, Sen. Hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss Hindi po sa nga, ang public. tanong ko sa'yo, pinagsalitaan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo masama, hindi na kita tutulungan. Diba? SP Pro Temp, bago sumagot, sana, si Miss Alice, the Chair would like to recognize yung presensya ni Sen Migs. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp. Kinailangan pa niyang itanong ng 2 beses. Oo nga po pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago si Sen Bong Revilla, the Chair would like to appreciate the presence of Sen Grace. Salamat po. Yes, Alice, okay. SP Pro Temp muna and then Sen Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know. andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Yes. yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, doon po ako nagwa-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandyan ang police, nandyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro Temp. Okay, isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with, Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Sen, hindi po ako aware na holder Yes, po siya ng 5. Holder ng passport ng KITS, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na.
Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. So ano? Pinagsalitaan ko po talaga siya ng hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Bakit siya Siguro nag-facilitate? po, no, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Opo. Sana nangyayari po ngayon sa akin. Dahil... Tingin ko lang po. Bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya It's not i-disclose po okay. sa It's not public. okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Temp, gusto mag-interject. Yung safety mo, sagot na namin. Isa lang, ng sagot. PNP. Isa lang tanong, isa lang. With the indulgence of SP Pro Temp, Oh. Senbong. Jing, isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Ikaw Alice? ba O yung tumakas taong ito o sa papel, itinakas ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that Oo question. nga, Ba't factual kailangan pa? question lang. Napakasimple ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero So, itinakas ka niya. along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka. So nung Hindi ka pag-alis nyo tumakas. sa yate, Magkaiba kasi yan eh. sorry Senbong, quick ano lang. Yes. So nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi Wala. rin. Opo. Okay. Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, Indulgence itinakas of po SP siya. Pro Temp. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi, ang nangyari po dyan, Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo Yes or gusto no mo na lang? sanang umatras. Yes or no lang? Desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinacilitate ito. nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, Nung una. Tapos nung pangalawa, ikaw Ang pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama na ikaw Opo. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, Ikaw ang big boss ng Ikaw lahat ang ng big boss ng pogo sa lahat. Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, yes, just to Sen put Joel. into the records, no? Itong tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Galit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen Joel. Madam Chair, Yes, SP Pro Tem. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo? Nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Ngayon, nung bandang huli, Nung bandang huli lang po. Nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Ito. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay SP Pro Tem, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa niya. Para yung proteksyon ay binibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado,
ay yan ang protection mo laban kahit sa taong iyan. Maybe, Madam Chair, you can continue with your Yes, questioning. salamat SP Pro Same Tem. time. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14 wala ka na sa Pilipinas kung kailan ninotaryohan yung iyong sinumiteng salaysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa ombudsman. I'm just asking po kung kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga, pero Anong July buwan? po yun. July. Opo. Oo. So, before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? Tama. July comes before August. Opo, July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Sa hearing na ito. So, siguro naman out of the two answers na pwede nyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin nyo. Yes, Miss Alice, kilala nyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. Wala. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman May cases. issue. I am only asking you kung kilala nyo si Attorney Galicia. Sabihin nyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. Oh, anong case? Ayun, tinatanong ng mga colleagues ko, ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Galicia? Po. Ombudsman. Anong kaso sa Hindi po pala sa ombudsman? ombudsman, sa DOJ po. Yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi from our NBI resource person, no less the director. Meron kayong interview, sinabi nyo, kilala nyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Dun sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala ka niya. Any comment po ba doon? Madam, Yung mic nyo, Attorney. ito po. Madam, allow me, Your Honor, to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and public safety.
yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, Attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yun pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So, who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam, hindi? wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Calugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Calugay po. Particular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Calugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po doon sa question nyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Calugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? About po doon sa notary po. Ini-invoke nyo yung right against self-incrimination dun sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Calugay sa notarization? Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo, nung huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko? Opo. Congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa'yo, Opo. may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po.
Sigurado ka? Di ba? Sigurado Tanong ko po. sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yan totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagkarelasyon? Wala po kami relasyon. Oh, talaga how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ikaw to, diba? Hindi ko po masyado makita po. Ibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Oy, kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, Alice, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya? More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Dapat kayo in-invite, mayor ka ng Tarlac, siya mayroon Pagkasinan. Kasalan Bayan po, parang ano po yung invitation. Kasalan po. Bayan ng Suwan o Kasalan Bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Sualian. Oh, ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. O, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, no? O, ito. Ayan. Laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan po. Ika nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung ano kalapit. Nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? Opo. So yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. Sige. Mamaya, babalikan ka to dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo.
Salamat, SP Pro Tem. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry Ordonia Medina. And then, may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But, gusto kong lang i-make of record, no? Nililinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. Madam Chair. So, Madam Chair. yes, before I proceed to my questions with Ms. Cherry, Majority Leader. But that doesn't affect my proposed motion, which I mentioned earlier, regarding the custody of Ms. Alice Go. Na yung ipopropose ko mamaya, that the Senate should retain custody of Ms. Alice Go. It doesn't affect that you will be able to propose that, Major. I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. Yes, And I will lay Major. the grounds, Madam Chair. Pero baka ma-convince ko yung ibang members ng committee na tama yung sasabihin ko na ang may kustodiyang legal kay Miss Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Major. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Miss Cherry. Ma'am? Sorry, Miss Cheryl. Okay, Cheryl Ordonia o Cheryl Ordonia Medina. So Miss Cheryl, i-confirm ko lang po, no? Kayo po staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po, Your Honor. 4 years. So, mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay. Then bumalik po Tapos? ako ng 2021. Okay. Hanggang ngayon. Yes po. So, actually, a running total of 4 years. Bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, 3 taon. And then 2021 hanggang ngayon, 3 pang taon. So, 6 total. With the break in between nung nagnegosyo kayo. No po. Ano po? 2020. Bali, magpa 5 years pa lang po. Magpa 5 years. Okay. Kilala niyo po ba si Alice Wo? Yes po, Your Honor. And kailan niyo po siya nakilala? Siguro mga early 2022 po. Early 2022. So, mga 2 years ago. Yes po. Okay Yes po. po, Your Honor. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman. No? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila? Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Suwal. Anong klaseng ID po ito? Actually po, nung Friday po, may dumating po na letter from NBI. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po half day lang po because of heavy rains. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon, Your Honor. Nag-start ang alin po? Ang investigation po regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng komite, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID, Your Honor. Talaga? Yes po, Your Honor. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue ID na ganyan, Your Honor. So na-check nyo na? Pero, teka, sa Suwal, sa Suwal, meron po bang account insurance membership? Meron bang such a thing na ganyan? Parang insurance. Noon po kasing time na yan na wala po kasi ako, Your Honor. Yun yung time na wala ako. 1 year po yun. Ano bang time ito inilabas? Anong taon ito in-issue? Kasi wala akong makita sa photo ng ID anong taon in-issue. Although, sabi nga ni SenJB, may 2021 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganon?
Siguro po, 2021 po kasi. 2021. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. So, nandun pa kayo sa municipal government. 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Ah, okay. So, you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So, pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Pero wala po kaming na-issue ganyang ID po. So, kung wala kayong na-issue ganitong ID, ibig sabihin hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Miss Sheila Guo. Siguro po, ganun. Kasi wala po kaming ganyan eh. So, sino nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag. May, I suppose, seal ng bayan ng Suwal. O, meron pang control number. May pirma po dito. At ma'am, Miss Cheryl, sa original na ID, merong pang pirma ni Mayor Liseldo Kalugay. Sa likod pa yun. Sa harap po na. Sa harap din po nitong ID yung pirma ni Mayor Kalugay na delete lang sa photo. Okay, sorry. Ito po yung harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin may pirma ni Mayor Kalugay. So, kung hindi kayo ang nag-issue nito, sino nag-issue ng ganitong ID kay Miss Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Mamaya ko na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun pa rin kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea, Your Honor. Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang nagmumukhang official ID ginagamit ni Miss Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo ang nag-issue. Yung iba pong mga... Ano yon, Miss Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga, Your Honor. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang alam namin ID po ito ni Miss Sheila. Tapos sasabihin nyo wala kayong ganyang klaseng ID. Yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala nyo ba? May ipapakita po kaming mga photos. Ayan. Ito yung photos nyo na si Wesley Guo, kilala nyo ba? Yes po, Your Honor. Si Alice Guo, kilala nyo, sabi nyo, no? Yes po, Your Honor. May trabaho din ba kayo, Miss Cheryl, kay Alice Guo? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako employed. LGU sa munisipyo. LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Yun na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba? Or empleyado din ba sa personal and business matters? Sa personal po, minsan pagka sa anak niya, ganun po. Okay. Minsan personal, pati sa anak. Sa business matters, minsan din ba may iniutos sa inyo? Wala naman po, Your Honor. Wala sa business matters. Kilala niyo po ba yung mga assistant o mga secretary ni Alice Guo? Sino po sa kanila, Your Honor? Ilan ba ang assistant o secretary niya? Yung nakikita ko po sa picture, kilala ko po. Anong pangalan niya? Si Kat po. Si Kat. O yan, ito ay photo ni Miss Alice kasama si Kat. Anong apelyido ni Kat? Yan, hindi ko po alam, Your Honor. Tapos yung isa pang assistant, anong pangalan? Si G.
Si G. Anong ang apelido ni G? Hindi ko po alam, Your Honor, yung mga Hindi apelido. nyo alam. Alam mo yung telephone numbers nila? Kasi Kat- nakuha na Kat lang namin po. yung dalawang pangalan nila at numbers. Sikat lang po. Si Kat. Okay. I-provide nyo please sa komite yung telephone number ni Kat. Dahil sa previous hearing ay nalaman na namin yung first name niya at kinokontak namin sila. Pahingi din ng, i-corroborate ko lang kung yung nakuha naming numbers earlier, at least yung kay Miss Kat, pakibigay nyo rin sa komite. Alright? Yes po, Miss Your Cheryl. Salamat po. At yes, bago ko lang tawagin si SP Pro Temp, quickly lang bago ko tawagin si SP Pro Temp at matapos ako kay Miss Cheryl. Miss Alice, ano pong full names ni na Kat at G? Mic nyo please. Si G po, alam ko po si G Pepito. G Pepito. At si Kat? Si Kat Salazar. Kat Salazar. Alright. Meron din kayo sigurong telephone numbers nila, Miss Alice? Madam Chairman, wala na po akong cellphone. Wala na kayong cellphone. Pero nasa cellphone nyo na, probably nasa PNP? Wala yung na telephone rin po. numbers nila. Nasaan yung cellphone nyo? Yung cellphone ko po, wala na po. Nasaan na nga po? Wala na po. Few months ago pa po. Paanong nawala sa inyo yung cellphone nyo a few months ago? Kinuha po nung lady po na kasama po namin. Okay. How convenient. Pero sige. Sorry? Oo. Okay. Kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice? Yung lumabas po yung balita po. Kailan po yun? Kailan nyo po nabalitaan sa balita? Yung naglabasan na po sa mga dyaryo po, nawala na po siya dito. Mga anong buwan po yun na nabalitaan nyo sa mga dyaryo? Ito na lang pong August yun po, Your Honor. August, okay. And then lastly kay Miss Cheryl sa ngayon, nautusan ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice noong August 14 na submission? Kayo ba ay nautusan para doon? You are under oath, Miss Cheryl, ha? Sino pong nag-utos yun? Ay, no. Kami pong magtatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice para sa August 14 na submission niya? Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Miss Cheryl. Wala po. Pero ginawa mo ba? Yes, Pinanotaryo nyo ba? Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po. Hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit? Yes po. Lastly, you are under oath, Yes Miss po, Cheryl. Your Honor. Alright. Sa ngayon, balikan ko na lang si Miss Alice. Oo. Dalawa na lang tanong sa iyo sa ngayon mula sa akin, Miss Alice, bago ko buksan sa mga kasama kong senador. Alice, actually, ang dami kong naiwang mga tanong sa iyo dati dahil di ka na sumipot sa mga nakaraang pagtawag namin sa iyo. I'd like to ask you about some others of your associates. Si Yu Zhengkan, incorporator ng Hongsheng Gaming. Kilala mo ba siya? Itong si Yu Zhengkan? Mike, please. Your Honor, yung incorporator po ng Hongsheng Yes. na Yu Cheng Kan, Yes. na-meet ko po siya before. Okay, na-meet mo siya. Opo. And I'm sure, alam mo na yung Hongsheng, ang pogo sa Bamban na pinalitan ng Zunyuan matapos ito ma-raid ng PAO. Ito yung company na finacilitate mo para makakuha ng lono, yung letter of no objection. Kilala mo din ba si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang? Hindi ko po siya kilala. Kasi may shared bank account sila ni Yu Zhengkan na na-meet mo na. Si Yu Cheng Kan, na-meet ko na po. Pero yung Hong po, hindi ko pa po siya na-meet. Kilala mo naman ba si Michael Yang? Hindi ko rin po siya kilala, hindi ko pa po siya na-meet. How about si Gerald Cruz? Kilala mo ba? Gerald Cruz po. Gerald Cruz. Wala po, Kilala mo ba siya? Wala po. Hindi. Alright. At this point, buksan ko na muna. Sandali lang. Huling tanong pala dun sa aking para sa iyo ngayong araw. Miss Sheila, sino po si JP Samson? JP Samson. Meron kayong shared bank account sa kanya, di ba?
Miss Alice? Opo, si JP po, kaibigan ko po, meron po kaming second car na shop po dati. Okay. Opo. And meron kang shared bank account sa kanya, tama? Dati po, para sa mga, ng mga second hand cars po. Okay. Hanggang kailan itong shared bank account nyo ni JP Samson? Hindi ko na po maalala po yung exact date po, Your Honor. Bandang anong taon? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Few years ago or many years ago? Few years ago po. 1 year, last year, 2 years ago, 3 years ago? Baka more than 3 na po. So mga 4 years ago. Hindi pa ako sure sa exact po, Your Pero mga 4 years ago. Or baka, baka more than 4 or more than 5 po. Matagal na po talaga. So 4 to 6 years ago. Opo. Bakit nyo sinara yung joint bank account nyo ni JP Samson? Wala, na po. Hindi na po ginagamit po. Dahil? Hindi na po ginagamit po. Bakit hindi na ginagamit? Ang doon sa second hand cars po kasi per commission, per unit lang naman po siya eh. Parang pang display lang po, ganun. So, nung wala na pong transaction, wala na po. Si JP Samson din ang nagpakilala sa iyo kay Nancy Gamo, no? Dahil siya dati ay nagtatrabaho sa Baliwag. Opo. Yes, empleyado siya doon dati. At nabanggit din ang pangalan niya nung isang hearing ng Subcommittee on Justice naman as having booked the Emon Pulo Hotel with Emon Ronquillo. It seems na si JP Samson nagpa-fraternize quite a bit with high officials in the PNP. May isang photo kami dito. At ipapatawag namin din si JP Samson sa susunod na hearing. Si JP Samson ay yung nakaupo. Ayan po, yung nakaupo. So, ang nasa kaliwa niya ay si PNP Police General Karamat. Then, yung nasa kanan ay si Mayor Kalugay. I'm sorry. Okay. Mayor Violago, to please correct the record, Mayor Violago ng San Rafael, Bulacan ay nasa kanan naman ni Mr. Samson. So ipatatawag natin si JP Samson sa susunod na pagdinig. And very last for now, Miss Alice, nasabi niyo na wala kayong phone sa ngayon. Paano kayo nagtatawagan ni Attorney David? Pinupuntahan po niya ako. Pinupuntahan kayo? Opo, doon sa PNP Custodial po. Sa PNP Custodial? Opo. Pero nung nasa Indonesia kayo, nagtatawagan kayo ni Attorney David kasi nung natakas ka pa, nasa Indonesia ka pa pala, sinasabi sa amin ni Attorney David na nagtatawagan naman kayo at kinukumbinsi daw nila kayo na umuwi na at sumuko na. Paano kayo nagtatawagan kung many months ago kinumpis ka ng misteryosong babae sa pag-eskapo nyo yung cellphone nyo? Opo, WeChat lang po siya. WeChat? Opo, WeChat lang po. Wala pong number po. Pero phone-based din yung WeChat, di ba? Opo, basta internet po. WeChat lang po. Kahit internet. Pwedeng sa cellphone din yon. So, meron kayong cellphone nung nasa Indonesia kayo? Doon sa Indonesia po, nung huli na po, wala na rin pong cellphone. Pero nung panahon na nagtatawagan kayo ni Attorney David, may cellphone kayo para makapag-WeChat? May internet? Opo, para makausap ko po yung lawyer po. Just interject. Okay, salamat, Miss Alice. Yes, Alice, bakit pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niya? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi ka po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia? Alright. You have the floor, unless Thank you, the SP Madam Pro Tem will allow Senator Roy to interject, but you have the floor now, Yes. SP Pro Tem. Madam Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy! Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo
alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam mong first name, yung real name Ang niya. alam ko po Dong Kalugay po. Aware ka na Liseldo pangalan niya. Liseldo. Ay, opo, Liseldo. Artista ka, ano. Mas magaling ka pumarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po hindi po alam hindi po siya existent po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm po. Wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa? Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice, tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Talaga? Ang dami mong di maalala. Yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Ang may-ari niyan sa DTI pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm. Hindi po siya Madam Chair, natuloy. if I may, Madam Chair, if I recall it right, Madam Chair, for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Gua Huaping, aka Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Based on the statement of Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, Hindi mo malala. honestly, may ganung proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Opo. Hindi mo na kasi pero yung farm po wala po natuloy. Dito sa hearing ng last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Ano po siya, siguro doon sa application po, pero yan po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document? To make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya, kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI. Registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Huh?
Kasi di tayo lang to eh. Pero walang pong ganun na existing na farm. So sabihin mo, sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizal Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Calugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klase proposal? Proposal na gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Calugay. Gaano kalaki to? Mag-uumpisa po sana kami sa 2 cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki? Itong farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gaano nga kalaki? Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gaano kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. Saan located to? Saan ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan ng Wala naman. ng farm? Wala naman po. Ha? Wala Diba, naman very po. obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liceldo. Oh, di ba? Ano? Ayaw po rin mamin na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung ito yung tumutulong sa lahat ng mga aktibidades mo. Kasi hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po. Anyway, Alice, we'll find it out when Mayor Calugay appears in the next hearing. Okay, if I may continue, Madam Chair, I'd like to ask questions to the former Mayor of Bamban.